must be the Lord. All doing my work. Sin not left but Christ's name. What in one's Tayo po ay magsisimula sa ating awitan. Awitin po natin ang Tell Me the Story of Jesus. Tell me the story of Jesus. Tell me the story of Jesus. Write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. There are angels in chorus, sung as they welcome His birth. Glory to God in the highest, peace and good tidings to earth. Tell me the story of Jesus, writes on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Fasting alone in the desert, tell of the days that He passed. How for our sins He was tempted, yet was triumphant at last. Tell the years of His life, and I love that old cross where the there is sadness for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my crosses at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God, left His glory above, to be returned our Calvary. So I cherish the old rugged cross, till my troubles at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my own far away, where His forever I share. So I cherish the old rugged cross. Lahat mga kapatid, happy midweek. Ayan, so sa gabi pong ito, tayo po ay pinangunahan ng pag-awitan ng ating pong dalawang juniors, si Brother Tad, and then si Brother Junjun. Ang ating pong opening song ay All the Rocket Cross. Ang ating pong opening prayer ay si Brother Jun Mantala.
Brother po ng inyong lingkod, Brother Alvin Cloyd Mascardo. At pagkatapos ko po, ay tayo po ay magkakaroon ng prayer band. Ayan. At meron pong dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na ipagkakalob sa atin ng lahat po ng kabataan. Ganon din po, pagkatapos po nyo, ay mensahe naman na magmumula sa Panginoon sa katauhan po ni Brother Albino Mascardo. So, isunod na po natin ang ating pong prayer band. Kung meron po kayong mga pasasalamat sa loob po ng karating linggo, ganun din po ang inyo pong mga prayer request ay maaari lamang po kayong tumayo upang inyo po itong sambitin. Ayan, so nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon sapagkat nito po mga nakarang week, kaya halos isang linggo rin po akong may sakit. Pabalik-balik yung lagnat ko, ganun din yung ubo at sipon. Ngayon ay medyo gumagaling na, ubo na lang at saka sipon. Patuloy rin akong nanalangin na nawa fully na yung recovery. Mawala na rin yung ubo at sipon ko. Yan, so isama rin po natin sa panalangin yung atin po mga kabataan dahil medyo parang pakunti na pakunti yung ating mga kabataan, lalo na tuwing AY, hindi na sila nagabalik. Ayan. Pag-pray po natin, lalong higit yung atin pong mga new elected na AY leaders. Ayan, nawa sila po ay mag-function ng maayos. And then, ganoon din, yung mga kabataan na nangihina ay nawa sila po ay bumalik sa pagsamba at bumalik rin po sila sa AY po natin. Ayan, pagpray rin po natin yung mga kabataan natin na nawa. Ayan, so kung wala na po, tayo po. Pang huminga. So, ating pong isama sa panalangin, naway gumaling yung kanyang karamdaman. Sa ilang nights na, parang 3 nights na siyang hindi makatulog, ma'am. Nakakatulog di, siyempre, paunti-unti, hindi yung dire-diretso. Lagi kasing siguro sa init, saka yung isa pa rin yung pagbantay sa baby, doon sa batang mali. Kasi pag nagbubuhat siya, nahihirapan. Sabi ko nga, huwag na magbuhat masyado. So, at ipag-pray po yung kanyang kalusugan na gumaling sa pamamagitan ng ah, gawa ng ating mahal na Panginoon. Dagdag rin po pala sa ating prayer request yung branch Sabbath School po ng, Sabbath School ng San Roque Siksikan. Mag-start po sila ata ngayong Friday. Naimigay na sila ng invitation sa parang sa Princeville po ata, doon po sila sa kabila. Floravel po, ayan, Floravel. Nag-start na po ang kanilang branch Sabbath School. So, ang preparation po nila ay Friday. Tayo na po sila ng tolda-tolda doon. And then, nagbigay na rin po sila ng invitation. Pag-pray po natin na maging successful rin po ang gawain doon at samahan sila ng mga anghel at banal na espiritu. So, ayan, kung wala na po tayo mga pasalamat at kahilingan, alam ko po na meron kayong personal na pasalamat na hindi niyo po masabi or prayer request. Kaya manalangin po tayo mga kapatid ng individual na lamang po.
Salamat sa mensahe sa awit na inawit ng ating mga kabataan. Ah, lahat ng mga suliranin, ito yung aftershock nga ating nakita ngayon ay narito. Marami na sa hospital ngayon nga nilalagnat. Ang sabi ng iba, ito daw ang virus ng COVID-19 na magbalik-balik sa may mga sakit previous. Kasi yung mga hindi nagkasakit noon, ngayon nagkasakit. Nilalagnat, inuubo, mga bata. Pero hindi gaanong malala kaysa noon. Kasi ang nakapalala noon yung ating pag-iisip. Di ba? Brother John? Takot. Noon, pagkasabi nga lockdown, parang ang iniisip ko mga kapatid, nung nakita ko nga seryoso ang gobyerno nga nag-request nga walang lalabas, para nakita ko yung mga virus nga nagliparan sa kalsada. Lalong-lalo na kung magdaan na yung naga-spray sa daanan, yung makinaryas nga nagakuan ng chemicals, parang malaria, yung gina-spray nila sa kalsada. Narinig ko yun kasi nung time na yun ay struggle talaga ako bago ko lang naoperahan. Nung narinig ko, parang seryoso na talaga itong panahon na ito. Si Mrs. na lang ang naglabas. Ang aming mga anak ay hindi na rin sila pinalabas. At may ID siya ang laging labas. At kung magpasok man siya, hugas ng kamay. Yung cellphone pa niya ay hugasan pa ng alkohol. Bago yung mga yung mga damit niya ay kailangan niya, ay sabi ko, parang naniniwala na rin ako . Ano na ito? Kaya habang ako ay nag-upo-upo lang doon sa labas kasi hindi ako makalakad ng husto, ang time na yon, ay random ko parang nagsiliparan ang mga virus. Iisip ko. Hanggang sa nag-iba ng pakiramdam ko, nung time na yon ay nakulaps ako dahil sa lagnat. Lahat kami, buong Central Siksikan, nagkasakit lahat. Kung nalaman lang yun ng gobyerno, ay hindi na kami palabasin ang buong mga Adventista doon. Close. Ay ang ginawa namin, ang cellphone ay, yung laptop namin, nilagay ko sa harapan, at yung lahat ay, nung time na yon si Mrs. ay nakipag-usap sa mga anak namin. Mag-Bible trivia siya, mag-Bible game, yan na lang ang aming magawa sa bahay. Siya ay lalabas doon. Siya lang ang kalabas. Ito ngayon mga kapatid, maraming nagkasakit ngayon nga nasa ospital. Lagnat. Ang sabi ng iba, aftershock. Ito ang epekto sa mga naranasan, ang sabi nila. Pero ang totoo niyan mga kapatid, nag-change na ang climate natin. Kasi pahabagat na tayo. Yung amihan ay paalis na. Ang habagat naman ay papasok. Bago maghabagat uli, kung sa dagat pa ay lantong. Ano yun sa Tagalog yung permanente yung dagat? Lantong yun sa Cebuano . Nang permanente, ay ba? Kung sa kuan. Banayad, Hindi siya lalong maghibas. Hindi siya maghibas. Hindi rin magtaas ang kuan niya. Hindi mag-high tide. So, yun ang sitwasyon sa pag-change sa climate mga kapatid. Kasi,
amihan ngayon, bago paparating na ang kalmada. Kaya steady ang virus. Steady yan. Nag-ikot-ikot lang dito sa Rampano. Ikot-ikot lang ang virus. Kahit tanungin mo pa pag ganon-ganon sa kuan mo, lang ang nilingin ko. Sabi niya. At noong nanalangin kami, binigyan siya ng multicab. Multicab. Ayun mga kapatid, siguro nakita ng Panginoon ang motibo sa kanyang puso at isipan. Gusto siyang another na naman nga sasakyan nga magkaroon siya kasi hirap ang multicab. Gusto niya nga sasakyan nga diesel. Gusto niya. Noong time na yun mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, kasi sunod-sunod isang taon yun eh. Siya ay narinig ko kasi nag-alis na kami doon sa Osami City. Narinig ko nga siya ay hindi na nagsamba. Kasi hindi pinakinggan ang kaniyang request na magkaroon siya ng diesel na sasakyan, van. Sabi niya, hindi talaga dininig ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nung yung sasakyan nga sana yan ang bibilhin niya, inaalok sa kanya. Nung time na yon, nagbalik siya sa pagsimba. Sabi ng mga kapatiran nga nagkwento sa akin, musta na ang ating laging nire-request nila, nakalimutan ko lang yung apelido mga kapatid, hindi ko lang banggitin. Sabi ng mga kapatiran doon, ngayon nagbalik na, simba. Pero 5 buwan na hindi na nagsamba dahil hindi dininig ang kuan niya. Nung time na yon na mayroong inaalok sana sa kanya na murang-mura lang, hindi talaga siya nakapira para bilhin yung van. Anong nangyari mga kapatid? Meron palang diferensya ang gulong ng van. Huwag kayong mamumblima sa lahat ng mga bagay. Kasi Romans 8 verse 28, ang sabi ito, we know that in everything God works for the good of those who love Him. Magbibigay talaga siya sa kanyang tulong sa mga lahat nga umiibig sa kanya. Minsan tayo mga kapatid, parang gusto natin na ang ating kalooban ang masunod. Mga estudyante. Kailangan makapasa ako para magkaroon ako ng kurso nga nurse. Minsan ako mga kapatid, nainggit ako sa aking kaibigan din doon sa Dumaguete City, siya Brad. Alam mo Brad, pag sabi ko nga, Panginoon, bigyan mo ako ng machine para sa vulcanizing. Binigay Brad. Sabi niya, kaya secure noon man yun. Binigay. Pag sabi niya nga, bigyan mo ako ng incubator para sa paggawa ng balot. Binigyan. Ano pang kanyang ibanggit? Magkamaya-maya ay meron siya. Nakita ko sa kanya, napaka-masigasig niya sa gawain ng Panginoon. Lagi siyang mapagbigay,